Yung pabahay mo na milyon-milyon pinangako mo, putangin na niyo, parang puro pako lang yung nabili nyo. Tourists every year. Kaya malaking nakakabuli natin. Tinanggal sa DOT si Frasco nito lang March 12. Pansamantala namang itinalaga bilang officer in charge si DOT Undersecretary Verna Buenso Quezon. Para sa Ayan. Oh, dinadali kayo. Gago kayo eh. Kayabang-yabang ninyo. Puchay na, ikaw Frasco, kung ako sa'yo, ano ka na? Umalis ka na. Mag-ano ka na, magalit ka na. Paano? Walang ginagawa. Eto sinabi ni Amy Marcos dyan sa kapatid niya. Amy, pasok. Sige, kanain mo kapatid mo. Hindi daw magandang halimbawa ang mga opisyal na bumabiyahe abroad at nagsasaya habang naghihirap ang taong bayan. Yan ang banat ni Senadora Amy Marcos sa gitna ng pagsirit ang presyo ng langis sa ating bansa. Pero sino ba ang kanyang pinasasaringan? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pinatitigil na ni Senador Amy Marcos ang tinagurian niyang asyong aksaya sa gobyerno. Sa panahon ngayon, dapat daw naghihigpit ng sinturon at kailangang pantay-pantay lahat. Banat ng senadora, nagawa pa raw ng opisyal na di niya pinangalanan na bumiyahe abroad at magpa-party sa kabila ng pinagdadaanan ngayon ng maraming Pinoy dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Yung mga asyong aksaya dyan, tumigil-tigil na. Talagang kinakailangan gawin yon. Pero yun nga, dapat pantay-pantay ang pagsisikip ng sinturon. Kasi yung ibang opisyal naman, kung saan-saan pa naglalakbay, kung saan-saan pa Kaya nga tinawag yung kapatid mong hindi Apo Lakay, Apo Lakbay. Hindi siguro kailangan niya ng puntahan. Siyempre kung huling huling biyahe niya na yan sa buhay niya, baka huling niya na yan, huling out of town niya na yan, ikaw naman. Siyempre sasagad yan. Kung alam mo na malapit-lapit ka na, tayo na sasagad ka talaga, Amy. pupunta, panay pa yung pa-party, palagay ko hindi naman magandang halimbawa yun. Kamakailan lang ay bumiyahe sa US ang kapatid ni Senator Amy na si PBBM para sa kanyang talumpati sa special plenary meeting ng UN General Assembly sa New York. Sino nga ba si asyong aksaya sa gobyerno na tinatukoy ng senadora? At bakit tila kapatid niya ang kanyang pinatutungkulan? Si asyong aksaya ay isang karakter na ginampanan ng yumao ng batikang aktor na si Chiquito. Nag-umpisa ito sa mga iginuguhit ng kilalang Pinoy cartoonist na si Larry Alcala noong dekada 70, panahon ng administrasyon ni Ferdinand E. Marcos, para tuligsain ang magarbong pamumuhay ng unang pamilya sa kabila ng paghihirap ng maraming Pinoy. Ngayong nauulit umano ito, nanawagan si Senador Amy na gawin ang lahat ng pwedeng gawin para makatipid. Kabilang ang pagkonsidera ng carpooling, hindi lang ng mga empleyado ng pribadong sektor kundi maging ng pamahalaan. Lahat ng pwedeng gawin, dapat gawin na. Yung work from home, kailangan palawakin. Maliwanag na yung digital, napaka-importante. Yung carpooling, importante. Yung daylight saving time, ibalik na natin yan. Lahat yan nagawa na natin. Suportado naman daw niya Si Bongbong, ang payat. Ayun na, konti na lang. Bongbong, bungo ka na. Hindi ka na Bongbong Marcos, bungo Marcos ka na. Ayan, karma is a bitch. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Masyado kasi kayong mga gahaman eh. emergency powers para sa kapatid na Pangulo para mag-suspend o mabawasan ng excise tax sa langis. Ayun, nakita mo 91 pesos and 30 centavos yung gasolina. Kahit magbawas ka ng excise tax, putyang ina niyan, ang lalabas dyan, 2 piso, 3 piso lang makakaltas niya. Kung 91, putya 87 pesos pa rin. Ang mahal pa rin. Hindi pa rin enough. Patay tayo dyan. Pero mga kumpanya ng langis lang daw ang makikinabang dito. Kaya muli niyang iginiit na tapyasin na rin ang VAT sa langis at itaas ang tax exemption ng mga manggagawa sa mga ganitong pambihirang panahon. Para sa agenda. Dyan magaling si Pangulong Duterte kasi nung panahon niya, inayos niya, nagkaroon siya ng maraming mga tax reforms. Isa yan sa mga na experience natin na maganda ng panahon ni Pangulong Duterte, yung train law. Yan, maganda yan. Kasi ako, nasa corporate ako during PR this time. I remember, kasi above minimum wage ang sweldo namin. Yung take home namin, halos dumoble. Dumoble halos yung take home namin dahil dun sa train law ni Pangulong Duterte. So maraming salamat. Yan. Panibagong content na naman. Panibagong like, panibagong share, panibagong subscribe na naman. Kung nagustuhan mo tong vlog na ito, alam mo na gagawin mo. Kung nakakaluwag-luwag ka naman, mahirap ang buhay ngayon, baka naman pwede ka rin mag-super thanks para naman masaya tayo lahat, di ba? Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kapit lang, konting panahon na lang, mapapalitan ng administrasyong bangag. Matatapos na rin ang paghihirap natin. Maraming salamat mga kababayan. Mabuhay.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong